Now we come to the final deserving review. Gawa tayo ng chicken empanada. Perfect siya mga kamamsi. Good morning mga kamamsi ko dyan. Meron tayo ditong 1/4 kilo na giniling na manok. So maglalagay na lang po ako dito ng konting oil. So medyo mainit na yung ating oil. Ilagay na natin yung 2 cloves of garlic na dinikdik natin. And isang sibuyas na ginayat ko ng napakapino. Then asotay-sotay ko lang yan. So, okay na itong bawang natin at saka sibuyas. So, ilagay na natin yung aking 1/4 kilo na giniling na manok. Actually, itong aking manok, ito yung breast. And then, tinadtad ko lang ng pino. O, diba? Ganun lang yun. Maglalagay ako ng 1 tablespoon na oyster sauce, 1 teaspoon pamintang durog, konting seasoning, kalahati ng chicken cubes. Then, saka natin ilagay yung in-slice ko na isang patatas at maliit na carrots. Saka natin halu-haluin. Maglalagay ako ng 1/2 tablespoon na brown sugar. Konting-konting tubig lamang. Saka natin yan haluin at tatakpan natin. Dagdag tayo ng konting toyo kay medyo matabang. So, okay na ito mga kamamsi. Then, maglalagay ako ng 30 grams na pasas. Then, pagsamasamahin natin. So, naihalo na natin yung ating pasas. I-off na natin yung ating stove and then palamigin na natin. Mag-sip tayo ng 3 cups na all-purpose flour. Pinch of salt. 3 teaspoon na white sugar. Then, i-mix natin. Lalagay ko na po lahat. Ito po yung 150 grams. And then, saka natin kimis-kimisin para magsama yung butter at saka yung all-purpose flour. By the way, ito pong ating butter cup ay galing po ito sa ref, pero hindi po siya as in matigas na matigas. Ayan po siya. Hindi rin po siya masyadong malambot. So, kamis-kimisin nyo lang po yan para yung outcome niya ay maging parang pulburon. So, ito na po yung pinaka-result niya mga kamamsi. So, pag kimis-kimis na pinagsama-sama nga natin yung butter at saka yung ibang ingredients. And then, after that, lalagyan natin po siya ng cold water. Bali, 1/8 cup na po yung nailagay ko. Pautay-utay lang po yung tubig na paglalagay. Then, masa-masa lang. So, ayan na po siya mga kamamsi. Yung tubig po ay tansya-tansyahin nyo lang po hanggang sa maging dough po siya. And binasa-masa ko lang po ito yun ng sandali para ma-form po siya ng ganito. Then, ilalagay ko po siya sa ref for 1 hour. Balikan lang po natin mamaya. So, ito na siya mga kamamsi. Nalabas na natin siya sa ref. Magdas lang po tayo ng harina. Then, lagyan ko rin po itong rolling pin. Then, flatten natin. Then, after natin ma-flatten, kuha tayo ng pang-circle. Ito na lang gamitin ko. Masukat. Tapos, kuha tayo ng palaman. Lagay natin sa pinakagitna. Huwag nyo masyadong pakapunuin. Gamit kayo ng tinidor. Fold nyo lang yan dito. Oh. Ito, fold. Ilock nyo. Para hindi lumabas yung ano mamaya. Ganyan lang. Then, ilock nyo naman dito. Ganyan. Tapos, ipo-fold nyo lang yan. Oh. Fold nyo lang. Connect nyo yung magkabilang dulo. Ganyan. Tapos, ganyan. Kunin nyo yan, ilock nyo yan, o. Ayan, o. Ayan, o. Ayan. Pisilin nyo, tapos ilock nyo. Ayan. Kailangan malak nyo yan. Ito rin kabila, ilock nyo rin. Tapos pisilin nyo. Tapos, ikot-ikutin nyo na. Ayan, o. Ayan. Madulas pag naka-gloves, sa totoo lang. So, ito na siya mga kamamsi.
So, tapos na nating mailagay yung ating palangan sa ating crust or sa ating dough. So, magprito na tayo mga kamamsi. So, ilagay na natin. Medyo mainit na yung ating oil. Hintayin lang po natin siya na mag-golden brown. So, I think okay na to siya mga kamamsi. So, ito na mga kamamsi ang ating chicken empanada. Crispy niya, oh. Buksan natin. Oh, narinig niyo yan? Mainit. Kain po. Hop. Crispy po siya mga kamamsi. Tingnan nyo. Ganda po. So, try nyo mga kamamsi. Pwede nyo po itong pang negosyo recipe.